Isang ipinagbabawal na pag-ibig sa pagitan ng Blood Demon at ng tao, at nabuo sa pagitan ni Cecilion at Carmilla. Bagay na ayaw sanang ipagtapat ni Cecilion dahil baka iwasan siya ni Carmilla kapag nalaman niya ang totoo. Ngunit ang pinakamasakit ay nang malaman ng ama ni Carmilla ang tungkol sa kanilang pag-iibigan, kaya gumawa ito ng paraan para mailayo si Carmilla sa kanya. Ipinakasal niya ito kay Baron Tawil na isang general ng Imperial Army, bagay na nagpadurog sa puso ni Cecilion. Sino nga ba si Cecilion? Paano nagsimula ang kanilang ipinagbabawal ng pag-ibig? At paanong humantong sa malagim na kamatayan ng buhay ni Carmilla dahil sa pagmamahal niya kay Cecilion? Yan ang mga tanong na ating tatalakayin. Matapos isuot ang puting damit pangkasal, si Carmilla ay pinutol ang kanyang pulso gamit ang isang matalim na punyal, at iniwan ang kanyang buhay sa kanyang kasintahan na si Cecilion. Ang pagpapakamatay ni Carmilla ay nagpalungkot kay Cecilion at ang kanyang buhay ay tila bumalik sa dati. Agad na pinuntahan ni Cecilion si Carmilla, ngunit nang dumating si Cecilion, ay nakita niya si Carmilla at ang malamig na bangkay nito ay nakahandusay sa isang Solomon na kabaong. Saglit niyang tinitigan ang malamig na bangkay ni Carmilla nang may luha sa kanyang mga mata. Walang ibang naramdaman si Cecilion kundi sakit at panghihinayang ang bumuo sa kanyang dibdib. Paano siya mabubuhay kung wala si Carmilla? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa pagsikat ng bagong buwan, ibinuka ni Cecilion ang kanyang mga pakpak at lumipad palabas sa lungsod, at sa malamig na gabi, inalis ang pag-aalinlangan at pagkatapos ay binuhay niya si Carmilla gamit ang sarili niyang dugo. Ngunit ang ganitong uri ng kapangyarihan ay may kapalit, at si Carmilla ay tuluyang na-transform bilang isang Blood Demon. Upang maprotektahan ang walang hanggang pag-ibig na ito, nagpasya si Cecilion na hindi niya hahayaang paghiwalayin sila ng sinuman. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling nakita ng mga tao ng Castle Aberlin si Cecilion o Carmilla. Tanging ang alamat ng gabi na dumaan mula sa bibig sa paglipas ng panahon. Nang sumapit ang gabi, si Carmilla ay nakapatong sa mga bisig ni Cecilion sa itaas ng tuktok na tore ng Castle Aberlin na parang tumigil ang oras. Habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang kanilang pagsasama at napagtanto ni Cecilion na ang pagiging isang Blood Demon ay walang pinagkaiba habang nakatingin kay Carmilla. Minahal niya ito kung sino siya at mananatiling mahal niya magpakailan paman. Gayunpaman, ang pagkakanulo ng mga Blood Demons at ang poot ng mga tao ang nagpilit kay Cecilion at Carmilla na pumili ng landas ng pagtalikod sa kanilang nakaraan. Walang katapusang paglalakbay ang naghihintay, pero at least nakatadhana silang manatili sa isa't isa saan man sila magpunta. Mula sa kanyang kabataan, palaging pinili ni Cecilion na magtago sa likod ng dilim at lumayo sa karamihan. Iniwan ang lahat ng mga bagay na mayroon siya noon. Ang pag-awit at kasikatan, ang lumang panahon ng katanyagan, ay nadama niya na walang kabuluhan. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Blood Demon ay patuloy na pumipigil sa kanya na buksan ang kanyang isip sa mga tao. Ngayon ay nagpasya siyang ibahagi ang bawat isa sa kanyang mga sikreto sa taong mahal niya. Ang pagtakas palayo kasama si Carmilla ay nangangahulugan na ang kanyang pagkakakilanlan, na pilit niyang sinusubukang itago, ay nasa panganib na mabunyag. Ang natitira para sa kanya ay isang buhay ng pagtakas mula sa kapwa-tao at abyssal demons. Si Cecilion, na marami ng pagpaparaya ang ginawa sa buong buhay niya, ay hindi na makakatanggap ng anumang pang-aapi ngayon. Determinadong hindi naman nanahimik sa mga oras ng krisis at hinangad niya ang kapatawaran ng Panginoon ng liwanag. Gayunpaman, sa harap ng mga naghahanda na patayin siya at ang kanyang kasintahan, tiyak na hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. Bawat detalye sa kanilang buhay ay naglalaman ng kanilang pagmamahalan. Sa pagmamahal, naniwala si Cecilion na kaya niyang tiisin ang anumang pagsubok. Upang hindi matuklasan ng ama ni Carmilla ang katotohanan ng kanilang malalim na pag-ibig, at upang maiwasan ang panghihimasok ng mga abyssal demons, kinailangan nilang itago ang kanilang sarili bilang mga ordinaryong tao, at magkasya sa lipunan ng mga ito. Gayunpaman, nangyayari ang mga aksidente. Minsan dahil sa hindi maiiwasang mga pangyayari, ay natuklasan ang kanilang pagkakakilanlan, at kinailangan ni Cecilion na patayin ang bawat isa na nakakaalam ng katotohanan.
Pinaniniwalaan na kapag nailabas na ni Cecilion ang kanyang tunay na kapangyarihan ng Blood Demon, ay walang sinuman, maging Abyssal Demon man ito o tao, ang maaaring makatakas sa kanilang kamatayan.